Naikuyom ko ang kamay ko para pigilan ang emosyon ko. Marahan akong tumango sa kanya habang pilit na pinapakalma ang sarili. Okay po. Matigas kong sabi at tumuloy na. At nang makailang hakbang ako palayo sa kanya ay tinawag niya ako kaya naman ay nilungon ko siya at nakitang nakatitig siya sa akin. Let's also grab the chance to know each other. After all, I'm your husband. Now, and you're my wife. Anya bago tuluyang tumalikod. Naiwan lang ako doon nakatingin sa likod niya. Napakurap-kurap ako lalo na nang maramdaman ko ang pagkabuhay ng mga mumunting kiliti sa aking tiyan. Hindi ko tuloy mapigilan ang pangungunot ng noo ko dahil hindi ko maintindihan kung bakit ganoon na naging reaksyon ng katawan ko. Mabilis ako naghanda dahil ayokong paghintayin ng matagal si Mr. Mondejo at baka kung ano pa ang masabi ko sa kanya. Pagkatapos ko magbihis ay agad kong hinagilap ang cellphone ko at mabilis ko naman itong nahanap. Hindi ko na muna ito binuksan dahil dali-dali akong bumaba sa living room kung saan siya naghihintay. Pagkababa ko ay nandoon na siya at prenteng nakaupo sa leather na sopa. Maayos na nakasuklay pa itaas ang kanyang buhok at mukhang hindi na ito nagpalit pa ng damit. Hinubad lang nito ang tuxedo niya at itinara ang puting long sleeve na halos yakapin ang kanyang maskuladong katawan. Nakatupi ang sleeves nito hanggang sa may siko niya at nakabukas naman ang unang 2 botones. Dahilan para sumilip ang kanyang matikas na dibdib. Hindi ko ba itatanggi ang angking kagwapuhan niya? Yung tipong mapapalingon ka talaga. Agaw pansin din ang angking puti at kinis ng kulay niya. Finally. Anya nang makita ko sabay tayo. Let's go. Dagdag niya bago tumalikod sa akin. Ngayong tanging long sleeves na lang ang suot niya ay doon ko lang napansin kung gaano kalapad ang kanyang balikat. Bahagya din bumabakat ang muscles niya sa tuwing gumagalaw siya. Tahimik lang ako sumunod sa kanya hanggang sa makarating kami sa garahe ng mansyon niya at napaawang na lang ang bibig ko na makita ang hilera ng mga sasakyan sa harapan ko. Hindi ko man alam kung anong klaseng mga sasakyan ang nandoon ay alam kong mamahalin ito. Mukha pa lang ng mga ito ay alam ko na lagpas 1 milyon ang presyo ng mga ito. Is this your first time seeing these cars? Napatingin ako nang marinig ko ang boss niya. Baka sa mga mata nito ang pagtataka habang nakatingin sa mukha ko. Walang pagdadalawang isip na tumango ako. Opo, wala kasing ganito mga kotse sa amin. Sagot ko sa kanya. Okay, choose the car na gagamitin natin. Sabit niya bago siya pumunta sa gilid ng garahe kung saan may isang maliit na mesa doon na gawa sa salamin. Make it quick. Dagdag pa niya. Sisilipin ko pa sana kung ano ang nandoon pero nataranta ako at pinili ko na lang ang pinakamaliit sa akin. Itong item na lang po. Sambit ko sabay turo nito. Oh, you want that Bugatti? Okay. Anya bago may kinuha sa maliit na glass table at doon ko napag-alaman na mga susi pala iyon na tingin ko'y para sa mga kotseng nasa garahe. Come. Sumunod lang ako sa kanya pero nang nasa tapat na ako ng kotse ay tumayo lang ako at tumitig dito. Natatakot ako na baka magasgasan ko iyon lalo na't napakakinis pa nito na tila ba'y walang bahid ng kahit na anong alikabok. What are you still looking at? Did you expect me to open the door for you? Get in. Matigas niyan sabi habang nakasilip mula sa loob ng sasakyan. Agad akong umiling sa kanya. Hindi po ganun ang iniisip ko. Sagot ko sa kanya bago yumuko. Baka po kasi magasgasan ng sasakyan. Are you being serious? Just get the hell up in, Miss Kendra. Napaurong ako sa pagtaas ng boss niya. At nang makita ko kung gaano katalim ang mga titing niya na ipinupukol niya sa akin, ay nagdesisyon na lang ako na lumapit sa sasakyan para buksan ang likuran para doon umupo. Pero kakabukas ko pa lang ay muli na naman siyang sumigaw. Seriously? Magmumukhain mo pa ako, driver? Sit in front. Napapikit na lang ako dahil sa dumadagundong niyang boses. Marahan ko isinara ang pinto at baka masira ko pa iyon. Pagkatapos ay binuksan ko ng passenger seat. Pagpasok ay halos sumiksik ako sa gilid dahil sa takot na nararamdaman ko sa kanya. Kahit wala siyang sinasabi, ay ramdam ko ang apoy na nakapalibot sa kanya. Ilang sandali pa ay marahas siyang napabuga ng hangin bago tumingin sa akin at dali-daling lumapit. Palapit ng palapit ang mukha niya sa akin at hindi ko alam kung anong gagawin kaya pumikit na lang ako at hinintay na lumapat ang labi niya sa mukha ko pero lumipas ang ilang segundo ay walang nangyari kaya nagmulat ako ng mga mata at nakita siyang kunutong nakatingin sa akin. Why did you close your eyes? Did you expect me to kiss you? Direkta niyang tanong. No, sir. Sugot ko't mabilis na ibinaba ang tingin lalo na nang maramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa mukha ko dahil sa hiya. Let me make this clear, Miss Kendra. Anya, bago marahang bumuga ng hangin sabay tingin sa akin. Everything we did earlier and what we're about to do in the future is nothing but an act. So don't you ever dare to attach to me or worse, fall in love with me.
Prangkang sabi niya at hindi inalis ang tingin sa aking mga mata. You will only get hurt because there's no way I will fall in love with someone like you. Dagdag pa niya. Naikuyom ko ang kamay ko dahil hindi ko nagustuhan ang sinabi niya. Nainsulto ako lalo na sa huling mga sinabi niya. Hindi ko napigilan ang pagtaas ng kilay ko habang nakatingin din sa kanya. Huminga ako ng malalim para humugot ng lakas ng loob na sagutin siya. Don't worry, Mr. Mondejo. There's no way I will ever fall in love with someone like you too. Prangka ko din sa kanya. Dahil baka iniisip niya na porke gwapo siya ay makakagusto na ang lahat sa kanya. Kung yun naman palang inaalala mo, pues, huwag ka na mag-alala dahil hindi yun mangyayari. And why? Tanong niya at gusto ko nalang matawa. Dapat ko pa ba dalang sasabihin sa kanya kung bakit hindi ko siya magugustuhan? Baka ikagalit lang niya. Because you're not my type. Sagot ko na lang sa kanya at nakita ko kung paano mapataas ang kilay niya habang nakatingin sa akin. Baka sa mukha niya na hindi niya inaasahan na naging sagot ko. Kayo rin po. Huwag kayong ma-inlove sa akin. Ganti ko sa kanya. That would never happen. Mabilis niya sagot bago tuloy ang pinaandar ang sasakyan. Never. Mabuti naman po't malinaw na sa ating dalawa ang lahat. Now, all we have to worry is kung paano natin mapapaniwala ang lolo niyo. Pag-iiba ko sa usapan dahil baka may masabi pa akong hindi niya magustuhan. Don't worry about that. May naisip na ako. Sagot niya sa akin. Let's talk about it after we get your clothes. Parang gusto ko nalang maglupasay sa sahig dahil pagod na ang mga paa ko kakalakad sa department store na isang barangay yata ang lawak. Kanina pa ako sunod kay Mr. Mondejo dahil siya ang namimili ng mga damit ko at ang ginagawa ko na lang ay sukatin ng mga ito. Pinagtitinginan na nga kami ng mga tao. May iba pang nagsasabi na baka kaya ako ang may bit-bit na mga pinamili namin ay dahil alalay niya ako. Mr. Mondejo, tingin ko po yung sapat na ito. Sambit ko sa kanya. Sobrang dami na po nito. Dagdag ko pa sa kanya. Is that so? Baling niya sa akin habang may hawak na namang isang damit. Okay, go and pay. Anya bago may ibinigay sa akin na itim na card. Is that? Ano po ito? Tanong ko habang nakatingin lang dito. Just give that to the cashier kapag mababayad ka na. I'll be right here. Sagot niya bago naghanap ng mauupuan. Go. Wala akong nagawa kundi ang sundin ang iniutos niya. Dali-dali akong pumunta sa counter para bayaran ng mga damit. Kitang-kita ko pa kung paano manlaki ang mata ng kahera nang makita niya ang itim na card na bigay ko sa kanya. Hindi ko tuloy mapigilang mapaisip kung anong klaseng card yun. Mukhang ATM lang naman yun eh. Pagkatapos kong bayaran mga damit ay bumalik na ako kung nasaan si Mr. Mondejo. Nang makita niya akong palapit na sa kanya ay tumayo na siya at sinalubong ako. Let's go. Anya bago ako nilagpasan, ni hindi man lang niya ako inalok ng tulong. Pagka-uwi namin sa mansyon niya ay ganoon pa rin. Iniwan lang niya ako sa garahe at hinayaan na bitbitin na lahat ng mga pinamili namin. Nang papasok na sana ako sa pinto'y lumingon siya sa akin. Titig na titig siya sa aking mga mata. Starting tomorrow, your life will change, Miss Kendra. You will be my wife, so you better put that in your mind. There are things that we have to do all out a sudden, so please prepare yourself. Thanks, like? Tugon ko habang bahagyang nakakunot ang noo. Kinship. There will be touching, holding of hands, kissing and any sort of public display of affection. Anya bago tumingin ng diretso sa aking mga mata. But don't you forget that those are just part of the act. Never let those things get into your head so you can avoid getting attached to me. Dagdag niya pa. Mabilis akong tumango. Ganoon din po sana kayo. There will be times na ako po mag-i-initiate ng mga paglalambing pero hindi po ibig sabihin noon na may gusto na po ako sa inyo. Lilinawin ko lang din po. Lahat ng gagawin ko sa inyo ay parte lang ng pagpapanggap natin. Tugon ko sa kanya bago siyang initian. Sana ho'y hindi rin kayo ma-attach sa akin. Don't you ever fall in love with me, Mr. Mondejo? Kita ko sa mukha niya na tila nayabangan siya sa sinabi ko. Umarko pa ang isang kilay niya bago tumalikod at binuksan ang pinto. That's one of the things that will never happen, Miss Kendra. Never. Madiin niyang pagkakasabi bago tuluyang pumasok sa pinto. Kinabukasan ay maaga akong gumising para maghanda dahil maaga daw akong ihahatid ng tauhan ni Mr. Mondejo pabalik sa probinsya namin at nang makapagpaalam na ako sa mga magulang ko. Mabigat man sa loob ko na magsinungaling sa kanila pero wala akong magagawa. Kailangan ko itong gawin para sa kapakanan nila, para sa mas makabubuti sa kanila. Nang matapos ako maligo ay nagbihis muna ako ng pambahay dahil kailangan ko pa magluto ng umagahan. Wala kasing kasambahay sa malaking mansyon na ito. Mamaya pa raw ang dating ng mga kasambahay na parte din ng pagpapanggap namin.
Napapailing na lang ako sa tuwing naiisip ko ang mga ginagawa ni Mr. Mondejo para lang makumbinsi ang lolo niya na may asawa na siya at nakapag-settle down na ito. Ibang klase din kumanloko itong mga mayayaman dahil pa ang mga nagsushooting ng pelikula. Pagkababa ko ng kusina ay naghanap ako ng pwedeng maluto. Nataranta pa ako nang wala akong makitang ref. Yun pala ay yung bakal na cabinet na nakita ko ay siya mismong refrigerator ng mansyon. Napaawang na lang ang bibig ko dahil sobrang laki nito. At nang buksan ko ay punong-puno ito ng laman. Prutas, inumin, pagkain at kung ano-ano pa na hindi ko pa nakikita sa tanang buhay ko. Kumuha na lang ako ng itlog, hotdog at bacon na rin dahil hindi pa ako nakakatikim noon. Pagkatapos ay nagsaing na ako sa rice cooker at sinimulan ng lutuin ng ulam at nang matapos kong lutuin ng mga ulam ay gusto ko sana magkape na muna pero hindi ko na lang itinuloy dahil hindi ko naman alam kung paano gamitin ang machine na may label na coffee maker. Maya-maya pa habang naghahanda ako ng mga plato sa mesa ay nahagip ng mga mata ko ang papalapit na si Mr. Mondejo. Kahit nainis ako sa kanya, ipinilit ko pa rin ngumiti ng tuluyan siyang makalapit. Hindi ko natapos sa sinasabi ko at mabilis ako napayuko. Ramdam ko ang pag-akyat ng dugo sa aking magkabilang pisngi na makita ko malaking bukol sa suot nitong manipis na puting boxer short. Nakasando lang kasi ito at boxer shorts. You didn't have to prepare Sir! Bulalas ko dahilan para hindi niya matuloy ang sinasabi niya. Pwede po ba magsuot kayo ng shorts? Question ko at mas lalo ko namula. Pagkasabi ko noon ay narinig ko ang malutong niyang mura bago siya mabilis na umalis. Nakagat ko na lang ang labi ko dahil sa hiya. Alam ko normal lang sa mga kalalakihan na maging ganoon tuwing umaga. Pero ang dahilan kasi ng pamumula ko ay kung gaano kalaki ang bukol sa boxer shorts ni Mr. Mondejo. Kahit saglit ko lang iyong nakita ay alam kong hindi ganoon ang tipikal na umbok sa mga kalalakihan. Napailing na lang ako at hindi na iyon inisip pa. Matapos ng ilang minuto ay bumalik na siya at nakasuot na ng itim na roba. Again, you didn't have to make breakfast. Pwede naman kumain na lang tayo sa labas. Sambit niya sa akin. Nasanay lang po ako, sir. At isa pa, sayang naman po kung gagastos pa ako sa pagkain kung meron naman na dito sa bahay niyo. Sagot ko sa kanya. Pandalawahan nga po palang inihanda ko kaya umupo na rin kayo at kumain na. No, I'm okay. Walang emosyon niyang sagot. You should get prepared. Any minute from now, ay darating na maghahatid sa iyo sa inyo. You should leave as soon as possible bago pa man maisip ng lolo ko na bumusita dito sa bahay. Dagdag niya at tatalikod na sana nang pigilan ko siya. Sir, tawag ko. Nang lumingon siya sa akin ay mabilis ko ibinaling ang tingin sa coffee maker kasabay ng pangiinit na magkabilang pisngi ko. Pwede ho bang magpaturo kung paano gamitin ang machine na iyon? Gusto ko po kasi magkape para mainitan ng tiyan ko. Seryoso ka ba? Mas lalo ako namula dahil sa naging tugon niya. Nahiyaman ay marahan akong tumango. Yes po. Just how poor are you? Kunot noong tanong niya sa akin bago siya lumapit. This is how you use it. Hindi ko nalang pinansin ang unang sinabi niya at nag-focus na lang ako sa instructions niya. Mabilis naman ako natuto dahil madali lang pala iyon. Pindot-pindot lang at may kape ka na. Pagkatapos niya akong turuan ay umalis na siya nang hindi man lang ako hinihintay na makapagpasalamat. Matapos kong kumain ay nabihis na rin ako at inihanda ang sarili ko. Hawak-hawak kong 100,000 na paunang bayad sa akin ni Mr. Mondejo. Pero hindi ko ito ibibigay ng buo sa mga magulang ko para hindi sila magduda sa akin. Paunti-unti ko lang ibibigay sa kanila para maisip nila na galing talaga iyon sa sweldo ko. Kinuha ko ang cellphone ko at napangiti na makita ang family picture namin sa lock screen. Para sa inyo ito, Ma, Pa. Bulong ko sa hangin bago ko inilagay sa maliit na bag ang cellphone ko bago ako lumabas ng kwarto at tumiretso sa sala kung saan naghihintay si Mr. Mondejo. Pagkababa ko ay hindi na lang si Mr. Mondejo ang nandoon kundi pati na rin ang kaibigan niyang si Logan. Tiningnan ko lang siya dahil wala talaga ako sa mood para batiin siya ng magandang umaga. Isa siya sa rason kung bakit nasa ganitong sitwasyon ako at hindi ko alam kung makakalimutan ko pa ba ang ginawa nila sa akin. Siguro'y habang buhay ko silang sisisihin sa nangyari sa akin. Logan will be the one who will drive you to your hometown. Sambit ni Mr. Mondejo sa akin. Don't worry, he's a trustworthy person. You're safe with him. Paninigurado niya sa akin bago siya tumingin sa kaibigan. Ikaw na bahala sa kanya. Pupunta na ako na opisina. Dagdag niya at agad na umalis nang hindi man lang kami hinihintay na makapagsalita. Maya-maya pa'y bumaling sa akin si Logan at hilaw na ngumiti. Shall we? Tumango lang ako sa kanya at tahimik na sumunod. Wala talaga akong plano na kausapin siya dahil naiinis talaga ako kapag nakikita ko ang pagmumukha niya at ng dalawa pa niyang kaibigan. Ang sarap nilang pag-umpugin. Miss Kendra,
Tawag sa akin ni Logan nang makalabas kami ng bahay. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. I would like to apologize for what we did. Anya bago iniyo ko ang kanyang ulo. I know it was your fault why you ended up in this situation, why you were dragged into our mess. So, I humbly ask your forgiveness. Sincere niyang dagdag. Hindi ko naman inaasahan na sasabihin niya sa akin ang mga salitang iyon. Hindi ko talaga naisip, kaya naman hindi ako nakapag-react agad. Huminga ako ng malalim. Alam kong wala na rin namang mangyayari kung magagalit pa ako sa inyo dahil nangyari na ang pwede mangyari at hindi na ako makakawala pa sa mga kamay ni Mr. Mondejo hanggat hindi natatapos. Siguro ang gawin niyo na lang para makabawi sa akin ay tulungan si Mr. Mondejo na magtagumpay sa mga plano niya. Mahinahon ko sambit sa kanya dahil yun na lang ang iniisip kong pinakamagandang pwede nilang gawin para sa akin. Sa oras na magtagumpay si Mr. Mondejo ay paniguradong makakalaya na rin ako sa mga kamay niya. Thank you, Miss Kendra. Again, I sincerely apologize, especially for hitting your nape. Naningkit ang mga mata ko sa sinabing niya. Pinaalala mo pa sa akin, nainis tuloy ako. Hilaw siyang umiti at nagkamot ng batok. Sorry, huwag na natin pag-usapan pa. Mas mainam na umalis na tayo dahil malayo-layo pang sa amin. Sabi ko na lang sa kanya. Tumango lang siya sa akin bago ako pinagbuksan ng pinto. Pagkapasok ko ay siya naman pagpasok niya sa driver's seat at agad na pinaandar ang sasakyan. Halos buong biyahe ay tahimik lang ako. Maging si Logan ay hindi rin nagsasalita. Tanging ang tugtog lang sa radyo ng kotse nagsisilbing ingay sa pagitan namin dalawa. Pero paminsan-minsan ay nag-uusap kami lalo na kung tinatanong niya ako kung tama ba ang dinadaanan namin. Nakadepende lang kasi siya sa Google Maps sa cellphone niya. At matapos ng halos 2 oras na biyahe ay nakarating na kami sa bayan ng San Agustin. Dito mo nila ako hintayin sa terminal, Logan. Sasakay nila ako ng tricycle papunta sa amin. Sambit ko sa kanya nang huminto kami sa sakayan ng bus. Why? Evan strictly told me to drive you home. Hindi na. Panigurado ako magiging komplikado lang ang sitwasyon kapag nakita ng mga tao sa amin ang kotse mo. Ayoko ma-chismis ang pamilya ko. Paliwanag ko sa kanya bago bumaba. Sisikapin ko na makabalik agad. Pahingin na lang ng number mo para ma-text kita. Sambit ko sabay labas ng cellphone ko at nakita ko kung paano siya mapatingin doon. Here. Anya bago pinakita sa akin ang cellphone number niya. Miss Kendra, if you don't mind, do you want me to buy you a new phone? I mean, no offense, okay? Okay lang. Putol ko sa sinasabi niya nang matapos kong kunin ang number niya. Bibili na lang ako ng bago once na makabalik tayo sa Maynila. Sambit ko bago nagpaalam sa kanya at lumabas na ng kotse. Pagkatapos ay agad na akong pumara ng tricycle at nagpahatid sa amin. At dahil hindi ko na-text sila mama at papa ay wala sila doon sa bahay. Ang mga kapatid ko lang ang nadatnan ko. Sasabihan ko pa sana sila na puntahan ng mga magulang namin pero hindi ko na nagawa nang makatanggap ako ng tawag mula kay Mr. Mondeo at pinababalik ako agad-agad sa Maynila. Dahil hinahanap ako ng lolo niya. Kaya naman ay sa mga kapatid ko nalang ipinaliwanag ang sitwasyon at sinabihan ko na lang sila na sila na lang ang magsabi sa mga magulang namin. Kumuha na lang din ako ng ilang mga gamit para dalihing pabalik. Pagkatapos ay dali-dali na akong umalis para balikan si Logan sa terminal. Pagkarating ko roon ay nakita ko siyang nasa labas ng kotse at palingalinga. Nang makita niya ako ay agad niya akong nilapitan. We need to hurry. Balik na lang tayo dito sa susunod. Bungad niya sa akin. For now, you need to be home. Tumango lang ako at agad na sumakay sa kotse. Napamura na lang ako sa isipan ko dahil hindi ko man lang nakausap ang mga magulang ko. Babalik talaga ako dito sa susunod na mga araw. Habang pabalik kami ng Maynila ay tawag ng tawag si Mr. Mondejo. Ino-orient niya ako sa magiging palusot ko sa oras na makauwi ako sa bahay niya. At yun ay galing ako sa isang luxury shop para mamili ng mga damit na gagamitin ko sa honeymoon namin. Kinuha din niya ang measurements ng katawan ko para daw maipahanda niya ang mga damit na dadaanan na lang namin bago kami tuluyang bumalik sa mansyon niya. I'm really sorry for dragging you into this mess, Miss Kendra. Sambit ni Logan at saglit akong tinapunan ng tingin. Enough with that, Logan. Wala na magagawa, sorry mo. Tumulong ka na lang na magtagumpay ang plano ni Mr. Mondejo at nang hindi tayo tuluyang masira ang buhay. Sambit ko sa kanya bago humugot ng malalim na hininga. Buong biyahe akong hindi mapakali dahil nadamay na rin ako sa pagpapanik ni Mr. Mondejo. Kulang na lang ay lumabas siya sa screen ng cellphone ko at hilahin akong papunta sa kung nasaan man siya. Nang madaanan namin ang mga damit na inihanda ni Mr. Mondejo, ay agad na kaming dumiretso sa mansyon niya.
Hindi ko na tiningnan kung ano ang laman ng mga paper bag at box na may nakasulat na Coco de Mer at ang iba naman ay Chanel. Doon pa lang ay alam ko nang mamahalin ang mga laman ng mga ito. Matapos ang ilang minuto ay nakarating na rin kami sa mansyon. Kung bibilangin ang oras na biniyahin namin pa uwi, siguro mga 1 oras lang dahil sa sobrang bilis ng pagpapatakbo ni Logan. Ilang beses pa ako napadasal dahil ramdam kong isang kalabit lang ay sa langit na ang tuloy namin. Nang makalabas ako sa kotse, halos matumba ako sa panginginig ng mga tuhod ko dahil sa labis na takot. Ilang saglit pa ay lumabas na si Mr. Mondejo kasama ang 2 kasambahay at todo ngiti siya sa akin. Nakasuot na lang siya ng puting long sleeve na tunupi hanggang siko at nakabukas ang unang 2 botones. Honey, Lola's waiting inside. Salubong niya sa akin bago ako hinalikan sa pisngi sa bayakap. Don't act surprised, Miss Kendra. Umayos ka. Mariimbulong niya sa akin bago siya humiwalay at pagkatingin niya sa akin ay muli siyang ngumiti ng matamis. Let's go. Ngumiti na rin ako sa kanya at tumango bago ako kumapit sa braso niya. Let's go. Get our things and bring them to her room. Utos niya sa mga kasambahay na tingin ko'y kasabot niya rin sa plano niya. Pagkatapos ay bumaling siya kay Logan. Do you want to go inside? No, I still got something to do. Sagot nito bago bumalik sa loob ng kotse niya. Tumango lang si Mr. Mondejo bago niya ako marahang hinila papasok sa bahay niya. Napabuka na lang ako ng hangin dahil magsisimula na talaga ang buhay mag-asawa namin. Has been waiting for almost half an hour. Pagpapaalam sa akin ni Mr. Mondejo habang papasok kami sa bahay. But don't worry, kasalanan naman niya kung bakit siya naghintay. He didn't announce his visit. Dagdag niya sa akin bago niya inilingkis ang braso sa bewang ko, sabay patong ng palad sa balakang ko, dahilan para bahagyang manigas ang katawan ko. Kahit ilang beses ko nang inihanda ang sarili ko sa mga ganito, hindi ko pa rin talaga maiwasang mabigla. Let's go. Just act naturally. Bulong niya sa akin bago ko tuluyang dinala sa loob. Pagkapasok namin sa bahay ay nandoon na ang lolo niya. Agad itong tumayo at matamis na ngumiti sa akin. Iha, I'm sorry. I didn't tell you na bibisita ako. Nastorbo ko patuloy ang pag-shopping mo. Sambit nito sa akin. Umiti lang ako sa kanya bago ko mawala sa braso ni Mr. Mondejo sabay lapit sa kanya. Pagkatapos ay nagmano ako. Ayos lang po, Lolo. Tapos na rin naman po ako eh. Sagot ko sa kanya at muli siyang initian. Bakit po pala kayo napabisita? Oh, that? Anya at pinitik ang daliri. I actually came here to give you my wedding gift. Anya at matamis na ngumiti. Pagkatapos ay bumaling siya kay Mr. Mondejo. You should clear your schedule next week, iho. And why is that, Lolo? Tanong nito. Because I already booked your flight to Maldives for your honeymoon. Anya at ngumisi. I made sure to get the best resort just for you to enjoy your honeymoon at nang magkapon ako sa tuhod. Dagdag pa nito. Lolo! Saway sa kanya ni Mr. Mondejo at doon ko nakita ang pamumula ng tangan niya. We're not in a hurry. Dagdag pa niya. Kumapit ako sa braso niya bago tinignan ng lolo niya. Yes po. Gusto po muna namin ma-enjoy ang buhay mag-asawa. Segunda ko at hindi napigilang mautal dahil sa labis na pag-iinit ng mukha ko. Kung kayo hindi nagmamadali, pues ako, oo. Mabilis nitong sagot bago ngumisi sa amin dalawa. Alam niyo naman na matanda na ako. Baka hindi ko naabutan ng mga anak niyo kung magtatagal pa kayo. Dagdag nito bago nawala ang ngiti sa labi nito. Bago man lang sana ako mamatay, ay makita kong anak niyong dalawa. I'm missing kids in this house and... Lo, putol sa kanya ni Mr. Mondejo. Please, don't speak as if you're dying already. Dagdag niya bago ako inakbayan at tinilang palapit sa kanya. Don't worry. Kendra and I will try our best to have a child as soon as possible. Nanlaki ang mga mata ko sa akin narinig bago ako napatingin sa kanya pero agad ako yumuko nang maisip ko na baka mahalata ng lolo niya ang pagpapanggap namin. Pilit ako ngumiti bago tiningnan ang matanda. Yes po. Susubukan namin bigyan kayo ng apo sa tuhod. Medyo nag-a-adjust pa lang po kasi kami sa buhay mag-asawa, lalo na't busy din sa Evan sa trabaho. That's why I arranged a trip for you too. Giit nito sabay ngisi. I also rented a whole jet just for the 2 of you. You will be leaving this weekend, okay? Dagdag nito bago kinuha ang cellphone mula sa bulsa nito. O siya, I need to meet my amigos and amigas. You better prepare, ha? Hindi ako babalik sa Europa hanggat walang nabubuong apo. Nakangisim pahabol nito bago umalis habang kumakaway sa aming dalawa. Napanganga na lang ako habang bahagyang nakadilat ang mga mata dahil hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko.
Pagkalabas ng lolo ni Mr. Mondejo ay agad ako napalingon sa kanya. Sir, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Sa totoo lang, ang dami kong gusto sabihin kaso hindi ko alam kung saan magsisimula. Damn that geezer! Gigil niyang bulong bago lumayo sa akin at pabagsak na umupo sa sofa. Pagkatapos ay matalim siyang tumingin sa akin habang naniningkit ang mga mata. We have no choice but to take the trip he arranged for us. We will have our honeymoon. Sambit niya sa akin bago siya marahas na napabugan ng hangin at nasuklay ang buhok gamit ang magkabilang kamay. Tumingin ako sa kanya ng ilang segundo bago marahang huminga ng malalim. Sir, kung sa honeymoon lang, ay wala akong problema doon dahil pwede naman natin palipasin ang mga araw na magkalayo eh. Pero, napalunok ako ng laway kasabay ng pag-akyat ng dugo sa pisngi ko. Pero yung tungkol sa anak, I'll think of a way. Anya, bago mahinang napamura sa hangin. For now, huwag mo na munang isipin iyon. Ako na bahala doon. Anya at napasandal na lang sa sofa bago pumikit. By the way, how did it go with your family? Hindi ko po nakausap ang mga magulang ko dahil wala sila sa bahay. Babalik na lang po ako doon sa mga susunod na araw. Sagot ko sa kanya. Pero huwag kayong mag-alala. Nasabihan ko ng mga kapatid ko at sila na lang ang bahalang magsabi sa mga magulang namin. Okay, good. Anya bago tumayo. I'll have to go back to my office. Just contact me if ever it happens na bumalik si Lolo dito. Anya, bago ako nilagpasan nang hindi man lang ako nakakapagsalita. Napaupo na lang ako sa sofa at nahilot ang sentido ko. Sumakit yata ang ulo ko sa mga narinig ko kanina. Nang medyo kumalma na ako ay nagdesisyon akong pumunta sa kwarto ko para tingnan ang mga pinamiling damit ni Mr. Mondejo. Pagkapasok ay nagulat pa ako dahil hindi lang pala iyon ang mga pinamili niya. May iba pang mga kahon doon at may isang nakapukaw ng atensyon ko. Isang box ng mamahaling cellphone. Agad kong kinuha ang cellphone ko at tinext si Mr. Mondejo para tanungin kung para saan ang mga pinamili niya. Ilang saglit lang ay nag-reply na ito sa akin. You need those things to look better in Lola's eyes. Yun lang ang reply niya sa akin. Nang subukan ko naman siyang i-text kung ano ibig niya sabihin ay hindi na siya nag-reply pa. Hindi ko na lang iyon binuksan lahat at hihintayin ko na lang na makabalik siya para personal na matanong. Pinili ko na lang na buksan ay yung mga dinaanan namin kanina. Panigurado naman ako mga damit yun lahat. Titingnan ko lang naman, hindi ko na muna susuotin dahil baka mangati ang katawan ko, lalo na't hindi sanay ang balat ko magsuot ng mamahaling mga gamit. Una kong kinuha ang kahon na may Chanel na tatak. Pagkabukas ko ng kahon ay agad na nalaki ang mga mata ko sa nakita. Napakurap-kurap ako bago kinuha ang iba pang kahon na kasama nito pati na rin ang kahon na may tatak na Coco de Mer. Umakyat ang dugo sa mukha ko nang makita ko ang lahat ng laman ng mga kahon. Bakit mga brat panty ito? Bulas ko na lang habang nakatingin sa mga underwear na nakikita ko lang sa mga erotic movies. Para saan to? Dagdag ko pa at halos umusok ng tenga ko sa init na mukha ko. Napalunok na lang ako ng laway dahil unang beses kong makakita ng mga panloob na ganoon ka-sexy. Pagpapasuotin ba ako ni Mr. Mondejo ng ganito? Para ba ito sa honeymoon namin? Opo, pasensya na po talaga at hindi ko na kayo nahintay. Kinailangan ko lang po talagang bumalik agad dahil may emergency sa kumpanya at kailangan ng presensya ko. Palusot ko sa aking ina at rinig na rinig ko ang buntong hininga niya mula sa kabilang linya. Hayaan niyo po kapag nagkaroon ako ng bakanteng oras, ay uuwi ako dyan sa atin at na makapag-usap tayo na maayos. Dagdag ko bago nakagat ang labi ko dahil hindi ko mapigilan ang pagsikip ng dibdib ko. Ang hirap talagang magsinungaling pero wala akong magagawa. Ito lang ang tanging paraan para masiguro ko na hindi masisira ang kinabukasan ng pamilya ko, na makatutulong ako sa kanila lalo na sa aspetong pinansyal. Kaya kong ibaba ang sarili ko at lunukin ang pride ko. Masiguro lang na may maiabot akong pera sa pamilya ko. Nang matapos kami mag-usap ay agad kong binalingan ang mga pinamili sa akin ni Mr. Mondejo. Ibabalik ko ang lahat ng mga iyon sa kanya dahil hindi ko yun matatanggap. Liban sa sobrang mahal na mga iyon ay hindi ko rin kayang suotin ang mga iyon. Tingin ko'y ang laswa kong tingnan kapag isinuot ko ang mga iyon. Hinihintay ko na lang na makabalik siya galing ng opisina. At habang pinapalipas ang oras, ay minabuti ko na lang na lumabas ng kwarto at maghanap ng pwedeng gawin. Doon ay nakita ko ang 3 kasambahay na kinuha ni Mr. Mondejo. Ma'am, kumain na ho ba kayo? Tanong sa akin ng isa. Tingin ko ay kaedad lang niya ang ina ko. Nagluto po ako ng minudo. Ngumiti ako sa kanya. Ang sarap naman po nun. Sakto hindi pa po ako nanananghalian. Sagot ko sa kanya. Kayo ho, kumain na kayo? Hindi pa po ma'am.
Hindi ko nalang pinansin ang pagtawag niya sa akin ng ma'am. Siguro'y parte rin ito ng pagpapanggap namin. Kailangan ko na masanay lalo na't mukhang tatagal ng higit pa sa 1 linggo ang lolo ni Mr. Mondejo dito sa Pinas. Sabay na tayong kumain na 4. Alok ko sa kanila. Mas masarap kumain ng magkakasama. Naku, wag na po, ma'am. Nakakahiya. Sabat naman ang isa na tingin ko'y matanda lang sa akin ng ilang taon. Sumigunda naman ang isa na sa tingin ko'y nasa mid-30s na. Sige na, sabayan niyo na lang akong kumain. Hindi ko sanay na kumakain ng mag-isa. Giit ko at isa-isa silang nginitian. Wala na silang nagawa kundi ang tumango at samahan ako sa kusina. Doon ko sila nakilalang 3. Si Nanay Feli ang pinakamatanda, si Ate Lala ang nasa mid-30s at si Becky naman ang pinakabata at kaedaran ko lang. Napag-alaman ko rin na galing sa isang agency silang 3 at sabay na kinuha ni Mr. Mondejo bilang kasambahay. At kaya pala ma'am sila ng ma'am sa akin ay dahil wala silang alam sa nangyayaring pagpapanggap namin ni Mr. Mondejo. Hindi ko na rin ipinaalam sa kanila ang tungkol doon dahil alam ko may rason kung bakit hindi ipinaalam sa kanila ni Mr. Mondejo ang tungkol sa plano niya.